Hello po, isang magandang araw po and, sana po okay kayo and, sana po pagbigyan po ninyo ako. Maraming salamat po at tinatanggap po ninyo ako 'no, sa bawat cellphone niyo and sa lahat po ng mga nandirito tawagin na lang po niyo akong Ate Mel and, ang channel na 'to is para po sa inyo. Ibig sabihin is magiging topic po natin is magmumula po sa inyo sa lahat po ng nagko-comment po diyan sa baba. And marami po tayong magagawang kwento sa bawat istorya ng buhay po natin. Dito, parang magkakaroon po tayo ng idea na magiging isa po tayo. So, may mga tao po na very positive and may mga tao po talaga pong nalulugmok sila. And this time siguro talaga pong pwede tayong magkaroon po ng kumbaga isahan po na energy na to lift up bawat isa po sa atin, no? And sa ngayon po, siguro yung tawas nakikita ninyo na ang energy po doon talaga is like mabigat, no? And actually, ginawa ko lang yun for 1 day and 2 araw po akong halos hindi makagalaw, no? Ganito pala 'pag nagtatawas po ng halos maraming tao, no? And patuloy po siya habang pong may nanonood po doon is magkakaroon po 'yun ng energy, magiging malakas at magiging malakas po ang isang video kapagka, marami po ang nanonood, no? It's not only na ano, bale magiging ano, kasi po habang may nanonood po, ibig sabihin po nun is nagkakaroon po tayo ng energy exchange po ng bawat isa, no? And sa ngayon, kaya sabi ko nga sa inyo ang bawat video is like magiging topic natin is galing po sa inyo. So may mga kwento po tayo sa buhay na parang napakabigat, no? And gusto ko pong i-share sa inyo, no? And bawat isa sa inyo is magpapaalam po ako kung pwede po natin ba i-share po sa tao. So of course, no, hindi ko i-mention pangalan ninyo. Bali yung kwento ninyo, no? Sa ngayon, alamin po natin actually ang isang ano po natin dito, magbabase po ang video po na 'to sa isang nagko-comment po na about po sa tinatawag po natin na tinatawag po natin na kumbaga sa akin ang formula po ng, pera 'no. And, siguro napansin ninyo guys na meron po tayong, 2 video na magkasunod-sunod. Yung isa po is bakit naghihirap ka, pangalawa po is paano magkaroon ng pera. And sa ngayon, sa pangatlong segment na 'to is like, bibigay ko sa inyo ang formula. Ibig sabihin niyo step by step kung papaano niyo makukuha yung gusto niyo. And, sana po talaga is gagawin po natin kasi po, parang kumbaga sa akin, kung ang mga tao is, like, ang binibigay lang po nila sa inyo is like, ganito, ganyan, orasyon. Dito parang bigyan po natin ng theory kung bakit and then after that, ito po yung ganito po yung ritual 'no, ganito po yung gagawin niyo. Kasi sabi ko nga sa inyo kahit anong pampaswerte meron kayo, kapagka hindi po yan mag-click sa mind ninyo, hindi po niyo makukuha kung anong gusto niyo. And, paano like kung makikita niyo yung diwende ko parang ano, parang parang kumbaga sa akin marami talaga po ang nahuhumaling sa mga diwende. It's not because dahil, maano ang diwende, cute or something, but nakaakibat po 'yan doon po sa tinatawag po nating swerte. So, in general po 'no, lahat po ng problema po natin lalo na sa mga ina is like pera. And, happy na lang po ako kung talagang may pera ka 'no, pero sa akin is like marami po ang nahihirapang makakuha nun. And in this way, it's like, bibigyan ko kayo ng formula kung paano gagawin. Panoorin ninyo yung 2 video na yun and then, eto yung pinaka-formula niya. Kasi hindi ko nga siya matapos po sa isang video lang 'no. And pasensya na po sa mga tao pong nagmamadali. So, ang ang ano po natin dito, ang aim po natin dito is maintindihan po ng bawat isa and, para magkaroon po tayo ng idea kung ano po ba talaga ang pagkatao natin at bakit po tayo naghihirap 'no, bakit may mayaman, bakit may and so on and blah, 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 'no. And, sabihin ko sa inyo guys 'no, itatanong ko po sa inyo, kung sakali pong, kung makukuha talaga ninyo ang gusto ninyo, hindi ba talaga ninyo gagawin? Kasi marami po talaga ang tao po na, skeptikal pero kung kasi gawa gawa ko 'to, parang ginagawa ko na talaga 'to and it's a proven mechanics kung paano mo siya gagawin and marami din mga tao diyan na nagko-comment po na, "Yeah, that is exactly how I did para po makalampas po sa isang ano, sa isang sitwasyon po." Pero hindi lahat magkatulad, 'no. So, eto sa mga tao po talaga na parang kumbaga sa akin hindi pinalad na ano po ba talaga ano, kasi natatalo po sila ng kanilang emosyon, natatalo po sila ng kanilang damdamin. Okay. So, eto po tayo guys 'no, tinatawag ko ito is formula.
formula for victory, no? Kung kumbaga sa akin, step by step, pero apat lang ang step nito. Alam kong alam niyo 'to, pero hindi niyo alam talaga kung paano siya pasunod-sunurin and anong oras po 'yun, and sa gano'n 'no, dali lang po. Okay, off na lang po natin. So, and ang bidyong 'to is ililink ko po siya sa isang OFW. Yung tinatawag po natin na ano, isa siyang OFW. And ang kwento po niya is like, matagal na po siya sa ibang bansa, usually Middle East. So alam niyo kung magkano lang po ang sahod sa Middle East, ano. And sa 7 taon, padala lang po siya ng padala sa mga pamangkin, kapatid, mga anak, no. Asawa po niya na ngayon po ay naghihiwalay na nga po, no. And ang kwento niya parang malungkot po talaga, no. Same scenario po yun nung nag-abroad po ako, no. And dito parang parang ang ano po niya is like ano, tawagin na lang po natin siyang Iner, and si Iner po talagang sa ngayon po may amo siya 'no, and nagsimula po siyang ma-deteriorate o magkakasakit nung, yung parang, nagsimula siyang magkasakit nung hindi na po siya nagpapadala ng pera sa Pilipinas 'no, and tumanggi na po siya kasi naisip na po niya na matanda na siya and gusto na po talaga niyang mag-retire in some few years po 'no. And gusto niyang makaipon kaya tinigil po niya ang pagpapadala na doon po siya nagkakasakit, and tanong po niya sa akin, "Madam, bakit gano'n? Lahat naman po kasi binigay nila." For this time po talagang gusto ko pong, ipaalam po na sana po is para sa akin naman, kasi pagdating ng panahon po talaga pong uuwi ako. Paano naman ako kung walang singkong duling, wala akong madadala pag-uwi, which is tama po siya 'no. Pero, so sa akin ba't ganito po ang sitwasyon natin, supposed to be parang kumbaga para sa akin kasi I always believe na God is good. God is very good provider, He has everything, we are everything. Lahat tayo meron, pero bakit may mga tao po talaga pong nahihirapan? And, sa mga masuwerte diyan 'no, so, kaway-kaway po sa inyo, and, sabay-sabay po nating tulungang iangat ang mga tao po na para pong nalugmok po sa problema. 'Pag nasa problema ka na kasi kung minsan po talaga pong mahirap makaahon. And unlike sabi ko nga, hindi lahat magkatulad, 'no. So eto bigay po ako sa inyo ng formula, and ito'y pinakamabisa kung gagawin mo sa lahat po ng problema mo, and, ano po ba talaga ang gusto mo right now. And yun ang pinakamahalaga kasi dapat malaman mo kung ano po talaga ang gusto mo. And ito yung formula natin ha. So, isusulat ko siya guys kasi para kasi sa akin mas maganda 'no, para may idea po kayo at maano po talaga sa isip niyo kung ano po talaga ang puwede po nating gawin 'no. And actually nakalista na dito kasi nga, hindi po ako teacher, so pag-anuhan po ninyo, pagtiyagaan po ninyo kung papaano ko po mai-deliver po sa inyo, but, I'm trying po na mai-impress po ito sa mind ninyo para kahit ano is like, mayroon kayong matutunan sa akin 'no, kasi yun po ang purpose natin 'no. So, anyway po, number 1 is, yung tinatawag po natin na yung objective. Okay, yung objective natin, yung yung talaga pong ninanais mo, or in short po talaga para mas klaro po, ano po ang gusto niyo 'no? Anong gusto niyo, okay? Be it okay, anong anong gusto niyo? Okay, sabihin po natin na pera, o sabihin po natin pera, magkano? O sabihin po natin na ang gusto po niya talaga is like makabili po ng bagong bahay or makagawa po ng mga bahay kasi po, sabihin na lang po natin in short bahay para mas madali 'no, bahay, sasakyan or pera. Then sabihin po natin na pera para meron po kayong idea na talagang po ang pera is puwede pong pag-uusapan 'no. Now, makikita ninyo sa mga relihiyoso po talaga pong ano sila dito sa pera 'no. Hindi ito ang pinag-uusapan kapagka pagdating sa religion 'no. And sa akin po, actually gusto kong ipaintindi po sa atin, para po talaga ang pera po hindi ka magi-guilty kapag gustuhin mo siya, okey? Ang sa atin magkano po talaga ang pera na sabihin mo? Sabihin po natin na 500,000, okey? 500,000 kailangan mo ng 5,000.
Actually, ang pera hindi 'yun talaga ang may value. Ang value dun talaga na magki-click sa'yo is kung anong magagawa mo sa pera, okey? Yung sabihin po natin na nandiyan na yung bahay, okey, nandiyan na yung car, nandiyan na yung, lupa 'no, nandiyan na yung utang, makabayad ka sa utang, okey? Now, para po sa isang katulong sa isang ibang bansa, I think ang 500,000 nito napakahirap pong ma-attain. Napakahirap po niyan ma-achieve. Kung halimbawa po dito sa Pilipinas, katulong ka lang po 'no, ito sa mga katulad po natin na parang ordinaryong tao lang 'no, para magkaroon po tayo ng idea kung ano po talaga ang pupuwede po nating gawin. Halimbawa ngaya real estate ka, halimbawa ngaya, empleyado ka lang, no, lalo na sa empleyado. Kasi alam ko talaga ang pinakabababa sa empleyado is 350, 380 no. And, lipstick pa, baon pa, pamasahe pa, 'no. Kaya nga kahit pa sabihin natin na teacher ka, sabagay ang teacher ngayon naglalaro sa 30,000 pero bakit lagi silang loan? Loan dito, loan doon, 'no. So, well, anyway, anuhan po natin, 'no. So, ang objective mo talaga is yung kung ano ang gusto mo, dapat ma-define mo yun, ano ang gusto mo. So, kung sakali pong pera, okey, andiyan na yan. Pero kung gusto mo ng bahay, so mag-concentrate tayo sa bahay. Mag-concentrate tayo sa car, sa unang o sa lupa or anything sa bahay 'no. Kung gusto mo ng bahay, kung gusto mo ng pera na 500,000 kasi ang purpose mo dito, dapat kasing malaman mo kung para saan yung pera. Para magkaroon ka po talaga ng feelings, parang parang mabubuhay yung nararamdaman mo. Kasi ang pinakaimportante niya is buhayin mo kung ano talaga ang gusto mo, like i-animate mo 'no. And, sa akin ang ano kasi is like ang object natin is kung pera, so pera lang po, maka-focus lang ka lang po sa pera 'no, sa 500,000 o sa bahay po na bagong bahay talagang sa iyo, pangalan mo. Talaga pong nakapangalan sa iyo, alam mo talaga na sa iyo 'yun 'no, definitely sa iyo 'yun 'no. So, sabihin po natin na gano'n, ang pangalawang ano natin, ang pangalawang gagawin mo is, ah, actually ito yung pagkakamali po talaga ng iba ng marami. Kasi sa totoo lang 'no, hindi ka puwedeng, "Ma'am, positive po ako, I claim it." I claim it ang ano, pero talaga pong imposibleng mangyari. Well, maybe one out of the time, pero maging talagang prangka lang po tayo 'no, mahirap po siyang makuha 'pag gano'n po ang attitude natin. Kasi marami po kasi mali po ang mga tinuturo nila o sabihin po natin na mali yung formula nila. Ang number two po kasi na gagawin mo, okey, 'no, take away, sabihin natin na, okay, at take your attention away from the obstacle, 'no. Ang alam mo ba, so mostly talaga nagkakamali sa atin is like, 'pag sabihin mo ka ako na gusto ko ng bahay, sa isip kasi nag-i-ano ka na po talaga na ano na, wala kang sahod, ganito lang sahod mo, paano pa 'yan, hindi ka nga maka-open, may utang ka pa, may ganito ka pa. Paano ka magkakaroon po ng 500,000, 'di po ba? Paano ka magkakaroon ng sariling bahay? Kasi ang isip mo 'pag ang isip mo kasi 'pag sinabing gusto mo ng bahay and then nandoon na yung reason mo. Nandoon na yung tinatawag kong conscious awareness mo na imposible yun kasi yung sense mo, alam mo po na hindi mo kaya right now. Pero sabihin na po natin na idadaan po natin ito sa kung saan po talaga pong gagalaw po ang mundo para sa'yo. Paano po siya? So ito na yung ano na 'pag pangalawa na, okey, anuhin ko na lang po para okey? Take away your attention away from the obstacle which separate you from your objective and place your thought on the objective itself. Parang kumbaga sa akin, kung gusto mo ng bahay, bahay lang po talaga ang isipin mo, okey? Alisin mo yung lahat ng obstacle. Yeah, puwede mo siyang sabihin ngaya na sa mind mo, like isulat mo diyan sa wall, tapos ngaya nandiyan ang mga para klaro siya 'no, para klaro siya. Sabihin mo gusto mo ng bahay, tapos ngaya ito yung mga obstacle mo. And then sa isip mo alisin mo yung lahat. So maiwan lang talaga yung bahay lang po talaga, yung bahay lang po 'no. And then, yun lang ang i-ano, pangatlo po, and then pangatlang formula is just you close your eyes 'no. Close your eyes, ibig sabihin tingnan mo siya sa isip mo, imaginin mo siya. Imaginin mo yung bahay 'no.
Like for example 'no, kung gusto mo ng bahay, so iniisip mo lang po talaga na, yeah, ang bahay na gusto mo, so within, so bahay ka naka-focus. So when you close your eyes, like tingnan mo kung anong klaseng bahay ang gusto mo. And then parang imaginin mo yung bahay kung anong gusto mo, and then isipin mo talaga po na papasok ka. Like mayro'n door, papasok ka do'n, and, meron ka bang kasama? Mas maganda ano, meron kang kasama, merong tao na sasalubong sa'yo na sabihin kako niya, "Ma'am, welcome po, this is your house." And parang parang papasok po siya, bubuksan po niya mismo ang pinto doon, and papasok ka, and may kasama ka. Lahat 'yun imagination lang, lahat 'yun isip lang. So isipin mo siya na may kasama ka do'n or asawa mo, talagang hawakan mo siya sa kamay para magkaroon po kayo ng feeling, touch or visible po talagang sa isip mo na may hinawakan kang kamay or may hinawakan ka pong, kasama, yung asawa mo, yung kasama mo talaga sa buhay, yung mga mahal na mahal mo. Like sa akin kasi lagi apo ko 'no, sa mga apo ko, and isipin ko lang po talaga na, um yung apo ko nandun, and grabe po yung saya niya, so excited po niya, parang nahahawa po ako. Parang sabi niya, "Mama, dito ba tayo titira? Wow, ang ganda, sa atin na 'to?" And then talaga pong sabihin ko po na, "Yes, opo, sa atin po ito." And then, yun lang po talaga ma'am, isipin mo siya ng isipin. So kung malaki ang bahay na gusto mo, like, kung meron siyang hagdanan, so isipin mo talaga po na paakyat ka sa hagdanan. Lahat po yun ng ano, lahat po ng area, yung sala, yung i-notice mo talaga yung door na pagbukas mo, ang ganda po niya, tapos papasok ka na po sa bahay, may sala, nandiyan na po yung mga sofa, is parang fully furnished na. And kung hindi naman, kung blanko naman, so isipin mo kung anong ilalagay mo doon, anong klaseng sala ang bibilhin mo, saan makalagay yung TV, anong flooring po ang gagawin po natin. And then doon po sa loob, nasaan po banda yung CR, so titingnan mo yung kusina, so nandito yung gas range, nandito ang lahat. Lahat po 'yan ma'am, you have to walk through it, and then isipin mo po kung anong gusto mo talaga sa loob ng bahay niyo. And, paakyat ka, kung may hagdanan siya, so aakyat ka doon, makikita mo doon may tatlong kwarto, tapos talagang papasok ka po doon sa master bedroom, tingnan mo, i-check mo kung maganda po ba ang tiles, maganda po ba ang CR. So, ano ba siya, hindi ba siya kumbaga sa akin lahat bago. So, yung mga gamit talaga pong very shining pa, gano'n, kasi bago po yung bahay na nabili mo or nakuha mo 'no. And then actually kahit ako ngayon nadadala ako sa sinasabi ko, and, andiyan yung malaking bed na kung saan dun ka magpapahinga. Kung minsan po talaga pong pagdudungaw ka po parang, siyempre mataas siya, so mga dudungaw ka, may mga maraming halaman, may trees, makikita mo din yung parang parang, kalye na kung saan may mga tricycle. And, ayaw ko po kasi ng sa sentro, so gusto ko nga pagtingin ko dito may mga puno akong makikita, may mga prutas akong nakikita sa paligid ko, tahimik siya, presko yung hangin 'no, parang gano'n po siya. And talaga pong pagtitingin ako sa bed, yung parang malambot siya, then paghihiga ako, tingnan ko nga kung malambot siya, parang ang sarap po sa likod 'no, ang sarap sa likod. And imaginin ko ngayon galing po ako sa trabaho, so pagod na pagod, so magpapahinga po ako. 'Pag 'pag mainit po puwede mong buksan po yung aircon, or kung ayaw mo, then, anuhin mo kung anong kulay ng kurtina, pagdidilat ka, anong kulay ng kurtina ang gusto mo, and then, makikita mo siya na eto talaga pong gusto mo, makikita mo yung closet mo, saan po nakalagay yung ano mo, saan nakalagay yung mga damit mo, ganito. Makikita ko talaga po parang parang bahay po talaga po ng mayaman. Which is sa ngayon talagang nadadala po ako 'no, parang ang sarap po ng feeling sigurong gano'n 'no. And then, andiyan na, pagbaba ko naghihiyawan na yung mga apo ko 'no, kasi, "Wow, dito tayo mama." She's opo ngayon. Kung maganda pa siguro puwedeng dagdagan mo ngayon ng patio doon sa likuran para makapaglaro yung mga bata, kasi sa akin more on ano ako sa mga bata, eh. So, 'yan parang kung if I'm so lucky, so may sariling swimming pool, pero I doubt it kasi ayaw ko ng malapit sa tubig, kasi ayoko ng mga aksidente. But I think for me, the garden is most ano, valuable sa akin. So may matataniman ako, so may mga roses na po akong tanim, may mga actually banda ng mga gano'n, kasi mahilig po ako sa orchids. And yeah, kung tingnan ko talaga is ano of happiness 'no, parang andun po yun. So
Actually ginagawa ko 'yan bago matulog. Kung anong gusto ko, yun lang po ang ginagawa ko. Parang talaga pong I'm living on it. Parang everytime nga na mahiga ako is like dun ako nahiga sa kama na 'yan. And mind you guys 'no, makukuha mo 'yan 3 months, malayo na yung 3 months 'no. And hindi po ako nagyayabang, that's exactly how you can achieve your things na akala mo napaka-imposible 'no. Now, sa sasakyan naman, kasi nga nakita ninyo yung sasakyan ko nung una motor 'no, pangalawa po is yung ano, Vios namin and sumunod po itong Montero. Nauna yung van po na GL and, sumunod po itong Montero 'no. Yun sa akin kasi, mula nung nag-COVID talaga pong napakahirap na pong mag-commute. And alam niyo guys na talaga pong lagi po akong nagta-travel, lagi po akong lumalabas kasi nagfo-feng-shui po ako ng bahay 'no. So, malalayo po, usually norte, Baguio 'no, abot pa akong Bolinao. Talagang norte po, Maynila ano, ang destination ko lagi po siya sa norte, Maynila po 'no. So, nagfo-feng-shui po ako ng bahay. So, noon dala-dala pa namin dun, ang hirap mag-commute 'no, marami kang dala and yung asawa ko is like, dala-dala po yung mga gamit namin 'no and, noon kasi para pong napakadaming pasyente po talaga pero, sa ngayon kasi talagang yung yung sa tama lang, yung kaya ko lang kasi dati talaga yung pangako ko talagang magsilbi po sa tao ginawa ko na po talaga 'yan and I think is for me right now is like medyo nagrulaylo na ako kasi hindi na rin po kaya ng katawan ko yung sobrang trabaho 'no. So, ang inano ko talaga is like, car, sasakyan. So, alam niyo guys, ginawa ko yung 3 months. Nakabili po kami ng Vios 'no, which is ang Vios is nasa 300,000. So, saan naman ako kukuha nun? And, wala naman magpapautang sa amin. So, ang alam ko talaga is bibilhin ko talaga siya ng cash. So, gano'n ang ginawa ko, then bago matulog puwede mo siyang gagawin kasi actually guys, sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang mind kasi natin, yung tinatawag po nating subconscious or conscious, lagi ko itong sasabihin kaya sa inyo kasi ang para po mag-click po siya sa inyo 'no. Ang conscious kasi natin at saka ang subconscious, ito po yung, between, sa dalawang temple po, sa dalawang brain po natin na nagfa-function and, ang conscious is like yung habit mo, yung kung anong alam mo, kung anong ginagawa mo. So, ito po ang dapat mong i-turn off. Ito-turn off mo po 'yan. Ang conscious po natin yung tinatawag ko sa yung obstacle na halimbawa nga kung gusto mo ng sasakyan, so ang reasoning mind mo kaagad or ang conscious mo kaagad magsasabi siya kaagad, "No, imposible man 'yan ngayon. Saan ka man titira, saan ka kumuha ng pera." Ang conscious mind natin, ito po yung i-off mo. And then, i-off mo siya and then papasok ka po sa subconscious by not thinking about what is stopping you. Huwag mo siyang isipin at that time. Ang kasi magagawas mo lalabas na po kasi siya para kang nagta-trance. And 'pag nagta-trance ka is meant to say na pumasok ka po sa mundo po ng hindi nakikita. Pumasok ka po sa mundo ng spiritual po. 'Pag gano'n na po kasi guys 'no, and, 'yun ang mostly hindi alam po ng mga tao. Pero sa inyo po na nanonood dito ngayon is like eto po talaga ang pinakamadali ang formula. Kung gagawin mo 'to as often as possible, mas madali ang pagdating sa'yo. So, depende sa iyo kung kailan kailan mo siya ano, kasi malalaman mo rin kung kailan siya parang nagki-click na 'no, o parang nakukuha mo na and then ano. So, actually sa akin ang ginagawa ko lang talaga noon is like, everytime na magpahinga ako, pagod na pagod ako, yung katawan ko, instead na mag-isip po ako ng problema, higa ko talaga yung katawan ko and parang isipin ko po na parang inaantok po ako and then isi-shift ko yung mind ko doon sa kung anong gusto ko. Halimbawa nga yung sasakyan, so i-feel ko siya, kung anong kulay ang gusto ko and, parang nakaupo ako doon, parang parang talagang hinahawakan ko yung handle po ng car, magki-click siya kapagka binubuksan ko and naupo po ako and, kasabay ko po yung asawa ko, titingnan ko talaga siya, detail po niya, parang parang sa akin very confident po siya
sa sasakyan namin na parang gano'n and magfa-flash po siya, 'pag lumalarga na po talaga ifi-feel ko talaga yung ano po, yung smooth po ng sasakyan namin and 'pag makikita ko din yung mga parating po ng mga traffic gano'n and 'pag papasok ako do'n, let's say sabihin po natin na naulan 'no, makikita ko talaga po naulan po siya. So, ay ifi-feel ko yun kung gaano kasarap po yung feelings po na nagbibiyahe ka po na maulan tapos hindi ka po nauulanan 'no. And gano'n po siya, paulit-ulit po 'yan siya, paulit-ulit po then hanggang sa parang ano, so ginagawa ko siya kada matulog or talaga pong anytime of the day na parang gusto kong ipahinga yung katawan ko. So, then puwede po siya na mas makakapasok ka yun sa oras na yun na parang inaantok ka. Kasi at that time po talaga nag-aagawan po yung conscious mo at saka yung subconscious mo. And iyon ang sinasabi ko na 'pag mo yung subconscious po ng hindi alam ng subconscious po na 'yan, na pinapasok mo siya, talaga pong makakapasok ka. And, hindi itong awareness mo, itong ano mo, hindi puwede sa ganito, mawawala siya, siya. And pagpapasok mo doon, hindi mo alam kung bakit nakukuha mo yung lahat po ng gusto mo. Trust me, talaga pong makukuha mo 'yan. 'Pag gagawin po ninyo 'to, talaga pong comment kayo diyan sa baba kasi kung hindi talaga ta's gusto mo talaga, puwede kitang i-walk through. Pero gagawin niyo ito kasi sa dami na din po kasi ng tao na nagre-reach out sa akin. Ang sa akin gagawa't gagawa po ako ng mga video, panoorin po ninyo kasi ito po ang paggawa ng ganitong mga bagay para makapasok ka po. Wala siyang orasyon, wala siyang ritual, wala siyang duwende, wala siyang ano, it's just you. Ikaw lang po 'to at saka yung mind mo po, kailangan mo po siyang paganahin. By doing this 'no, mato-turn off po yung conscious mind mo. As I said 'no, lagi kong sinasabi, mag-introduce po ako ng dalawang entity, dalawang gods po natin o tinatawag po nating Diyos. Diyos 'no. Ang isang Diyos talaga is maker, tawag ko sa kanya is maker, siya po ang may gawa sa akin. Siya po ang nagbibigay sa akin ng, lahat, siya po ang, providing everything for me and sa kanya po ako parang kumbaga sa akin, yung buhay ko is like binigay ko po sa kanya. So, nasa sa kanya 'yan. And eto namang isa is also God but tinatawag ko siyang ruler. Yan po ang tinatawag ng dalawa. Siya po ang gods of reasoning, siya po ang magbibigay sa akin ng ganito, ganyan, magtuturo sa akin. He's also right. Ibig sabihin niyan tama din po siya, pero hindi ibig sabihin na lahat ng sinasabi niya totoo. Hindi 'di ba, kung sabihin po natin na 'di ba 1+1 is equals to 2, yan po ang turo niya, ganito. Kasi kung hindi ka marunong mag-add, talaga pong pagdating ng panahon talaga pong magiging bobo ka dahil hindi ka marunong mag-add. Pero siya yun nagtuturo sa akin na ganito nga one times five is 5 is ganito, mga grade 1, 5 times 5 paano mo siya gagawin, siya, itong ruler po ang dalawa, and then eto isa is maker. So, ah, kailangang kausapin ko si ruler ngaya kung ano ngaya ang tama, ano ngaya yung puwede, pero hindi lahat ng sinasabi niya paniniwalaan ko. And then isipin ko yun base sa sinasabi niya sa akin, dun ako magsisimula. And, papasok ako kay maker, tapos isipin ko siya na mag-produce sa akin ng gusto ko base sa kung anong alam ko. And sabihin po natin na mahirap, pero kung marunong ka 'pag matuto ka na sa mga simpleng bagay katulad nito, madali na lang po talaga pagpasok diyan. And mind me talaga pong sinasabi mo, ganito pala ang kapangyarihan po ng Diyos, ganito pala ako kapagka naka-align po ako sa Diyos Ama, ganito pala ako pagbukas po lahat po ng chakra ko, ganito pala pagbukas yung intuition ko. Eto yung pinakamadali guys, pero magbabase po ako sa lahat po ng kwento ninyo, kasi yun po talaga ang pinakakailangan po nating gawin. Dapat po mabubukas ang diwa po natin. Guys, lahat po awaken na, tayo na lang po ang hindi, 'no? And, mostly kung tinatawag ko opo, irerespeto natin ang mga tao po na talaga po parang hindi pa nila alam kung ano po nangyayari. But then again, we don't stop there. Hindi ko sinabi na masama ang ginagawa nila, no. It's not, no. Masama ang ginagawa ng religion, no, it's not. We're not talking about religion here. We're talking about our inner divine, kung ano po talaga ang puwede mong gawin, and eto yung pinakamadali, 'no. And then balik tayo dun sa car na ano ko. Alam niyo guys, 'pag iniisip ko yun is like ganito, ah, one time, nung nag-meditate talaga po ako diyan, alam mo bago papasok pa lang ako parang iniisip ko na nga po yung sasakyan, kung anong kulay nga niya, kung ano nga ganito nga ganyan. Iniisip ko pa lang po yun, parang ano, parang
parang may nakita ako, anyway, hindi ko alam, basta alam mo binigay niya sa akin yung susi. No, not susi, may binigay siya sa akin na box. Box maliit, ganyan, maliit na box. Tapos binigay talaga niya sa akin, inabot niya sa akin, and then pagbukas ko talaga guys, susi! Susi po ng sasakyan. So, dun pa lang po talagang ginanon ko yung ano ko, yung binigay niya sa akin, talagang ginanon ko, ay sabi ko nga ako, talagang thank you Lord, kumbaga sa akin yung lahat po ng mga, tumutulong sa akin, the all spiritual, talaga pong grabe po yung naiyak po ako nun, naiyak po ako sa tuwa. Kasi alam ko talaga na okey na yun. So, by that time 'no, alam mo, okey hindi na ako nagre-ritwal nun, hindi na ako naggagawa nun, then inintay ko na lang siya. One week, talaga pong napunta kami sa Cebu, nagtataka din po ako kasi sunod-sunod po sa akin ang order ng lahat po ng mga bao. May nagpagawa po sa akin doon sa ano, actually I remember sa Tarlac, taga-Tarlac po siya, nasa Japan po siya, and sabi niya sa akin, "Ma'am, ah, ano mo, i-preserve mo ako niyan, and then, magpi-PM po ako sa iyo kung kailan ka po puwedeng pumunta sa Tarlac, and, ganito nga, ganyan, tapos ganyan." Tapos sabi ko pa ako, "Sir, wala man po akong mode of sasakyan nga sa ngayon, and mahirap po kasi 'di pa ako makapunta." Alam niyo guys, ang bigay po niya sa akin ng 40K, just initial kung ano yung order niya, and hanggang ngayon hindi na po siya nagte-text, nandiyan po yung order niya. And nawala po siya. Then kinontak ko pa rin siya at that, sabi niya sa akin, "Ma'am, huwag na lang po ma'am, kasi gift ko na lang po yun sa'yo, kasi yung lupa na yun baka may mangyari sa'yo." Which is sinabi ko sa kanya, wala man po akong problema sa mga gano'n, hindi po ako natatakot do'n, and, as long as na may magre-receive po sa akin do'n, okey lang po. Then takot siya para sa buhay ko, sabi niya sa akin, "Ma'am, gift ko na lang po yun kasi panahon din po ng COVID." Pero guys 'no, actually, if you only believe, the power of God, talaga pong makikita mo na yung universe talaga po iikot siya, tulungan ka. And kahit yung mga imposible na mga bagay po, magiging posible siya because of that and because of your own mind. Actually, kung mag-focus lang po kasi kayo, alam ko na mahirap kasi magsabi ka lang, "No, be positive, be ano," no, mahirap po yun kasi alam mo hindi ka puwedeng maging positive ka all the time. Dapat talaga ilagay mo yung katawan mo in the trance para po magkaroon ka po, makakabukas ka po 'no, itong mind mo magbubukas siya. And, maraming ayaw nito kasi parang sabi nila is demonic, satanic. No, no, it's never, never been 'no. Eto po yung talaga pong nature po natin, kaya nga po talaga lahat takot sa atin, takot 'no. Imagine guys yung angel na takot po sa akin, nagseselos po sa atin, bakit? Ito yung unti-unti kong bubuksan po sa inyo na mga sikreto po ng pagkatao po natin. And siguro sa susunod po na ano, sa sunod po na mga topic po natin, yung lakas at saka kapangyarihan ng bawat zodiac. Maraming salamat po sa inyo guys, and, hopefully nag enjoy po kayo. Ako nag enjoy po ako talaga. Maraming salamat po.